Mga kababayan, lagot na. Atong, munti ka na talagang umamin sa isang bagay na ikinagulat ng buong bansa. Pero teka, bago tayo magmalaki ng chismis, let's talk facts. Alam nyo ba na sa latest Reuters Institute Digital News Report, 67% ng mga Pinoy ang naniniwalang seryosong problema ang fake news sa Pilipinas. Pero dito sa ating channel, wala tayong fake news. Pure, hard-hitting, fact-based, commentary lang ha. Kaya't mag-subscribe na mga kaibigan, lalo na kayong nasa Riyadh, Dubai, Toronto at Hong Kong. Layunin natin 100,000 subscribers bago matapos ang taon. Kamusta mga kababayan sa Quezon City, Davao, Cebu at mga OFW natin sa Saudi, Japan, Canada at UK. Ako si #WalkWithLaan at welcome sa ating weekly dose ng katotohanan, tawa at talino. Ted Filon style. Pero may twist ng kabataan at global Pinoy vibe. Ngayon pag-uusapan natin ang mga kontrobersyal na kaganapan sa Philippine politics. Mula sa mga bomba sa social media hanggang sa mga pulisiyang nagpapainit ng ulo natin. Pero hindi lang chismis ang hatid natin Ito ay malalim na pagsusuri, may halong satire at humor. Parang hindi kayo maumay sa ilang mga minutong journey natin. So i-hit na ang like button, i-share sa mga kaibigan sa Sydney, Singapore at Doha at mag-comment ng hala, lagot na para malaman natin na nandyan kayo. So bago tayo mag-dive paalala, ang support nyo ang nagpapanatili sa channel na ito. Kaya i-click ang subscribe button now. Turn on the notification bell at kung kaya, magpadala ng super thanks please, lalo na kayong nasa US, UAE at Australia, kung saan mas malaki ang ad revenue potential para sa 100,000 subscribers. Kailangan natin kayo, mga kababayan. Let's do this. Okay, mga kaibigan let's start with the elephant in the room. Si Atong at ang kanyang almost confession na nagpa-trend sa X at Facebook, ano ba talaga ang sinabi niya? O mas mahalaga, ano ang hindi niya sinabi? Base sa mga ulat, si Atong, isang kilalang figure sa political scene, ay muntik nang maglabas ng isang bomba tungkol sa isang high-profile na issue, pero biglang nag-backtrack. Lagot na. Pero seryoso, bakit ba laging may ganitong drama sa Philippine politics? Ayon sa mga credible sources, ang insidenteng ito ay naganap sa isang press conference kung saan tinanong si Atong tungkol sa kanyang alleged involvement sa isang skandal. No? Ang sabi niya, kung sasabihin ko ang totoo, maraming matutumba. Pero pagkatapos biglang natahimik, ano kaya ang kinakatakutan niya? Uy, Atong, kung magsalita ka na, tapusin mo na. Parang teleserye lang mga kababayan, no? May teaser pero walang ending. Siguro natakot siyang mag-cancel ang kanyang mga kaalyado sa Malacanang. O baka naman may brown envelope na dumating sa kanyang overnight. No? Sa isang banda, maaring may katotohanan ang sinasabi ni Atong at baka may malaking revelasyon siya Pero sa kabilang banda, hindi rin natin maikakailan ang ganitong mga almost confessions, no? Hindi na idugtungan ay maaring publicity stunt para mapanatili siyang sa headlines. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan sa Makati at Los Angeles? Mag-comment kayo sa baba. Kung ikaw ay nasa posisyon ni Atong ilalabas mo ba ang katotohanan kahit may panganib? I-type ang sagot nyo sa comment section at i-share ang video na ito sa mga kababayan natin sa Jeddah at Vancouver. Ngayon, let's zoom Ang insidente ni Atong ay sintomas lang ng mas malaking problema, ang korupsyon at kakulangan ng accountability sa gobyerno natin mula Quezon City hanggang Davao, mula Manila hanggang Dubai. Naririnig natin ang pare-parehong reklamo. Bakit laging ganyan ang politika sa Pilipinas? Okay, tignan natin ang anti-corruption laws ng Pilipinas tulad ng Republic Act number 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa papel, maganda ito, no? Pinapanagot ang mga opisyal na nangungurakot, pero sa totoo lang, ilang high-profile na politikong nahatulan na nga, no? Konting-konti lang, no? Halimbawa, noong 2022, ang Transparency International's Corruption Perception Index ay naglagay sa Pilipinas na sa 116 na pwesto sa 180 na bansa. No? Ouch! Parang grabe sa math na baksak.
Okay isang araw may isang politikong nahuli ng CCTV na tumanggap ng lagay. Anong depensa niya? Hindi lagay yon, donation lang. O ay sus Mariosep, donation na may resibo na lang ang kulang. Pero seryoso mga kababayan, ang ganito mga eksena ay nagpapakita kung gaano kahirap ipatupad ang batas laban sa korupsyon. Oh, para sa mga kababayan natin sa Singapore, Qatar at Canada. Alam nyo ba ang mga bansang tulad ng Denmark at New Zealand na mataas ang ranking sa anti-corruption ay may transparent na sistema ng gobyerno. Doon kapag may skandal, may investigasyon agad. Hindi press con lang Bakit kaya hindi natin ma-replicate yan sa Pilipinas? Siguro, sa Pilipinas, ang transparency ay parang unicorn maganda sa kwento pero hindi mo makikita sa totoong buhay. Pero kidding aside, ang kakulangan ng political will ang tunay na hadlang. Kaya naman mga kababayan, sa Sydney at Abu Dhabi, kailangan natin magtulungan para i-push ang accountability. Okay kung naniniwala kang kailangan ng mas transparent na gobyerno, i-like ang video na ito at share sa mga kaibigan mo sa Milan at Melbourne. At huwag kalimutan mag-super thanks para suportahan ang mas maraming content na ganito. Ngayon, pag-usapan natin ang social media, ang battleground ng katotohanan at kasinungalingan. Alam nyo ba na ayon sa 2025 Reuters Institute Digital News Report, 67% ng mga Pinoy ang nag-aalala sa fake news. At hindi ito biro, lalo na ang mga troll armies at misinformation campaigns ay lalong tumitindi, lalo na sa X at Facebook. Noong 2022 eleksyon sa mga kandidato tulad ni na Leni Robredo at Francis Pangilinan ay naging target ng coordinated disinformation campaigns. Ang mga troll accounts na madalas ay pro Duterte or pro Marcos ay gumagamit ng fake endorsements at misinformations para manipulihin ang publiko. At kahit ngayon 2025 patuloy pa rin ito. Lalo na may impeachment at ICC issues na kinakaharap ng mga Duterte. Mga kababayan, ang fake news sa Pinas ay parang adobo. Lahat may version, pero hindi lahat totoo. Pero seryoso, kapag ang isang post ay may Duterte o Marcos sa title, parang automatic na viral, kahit puro gawa-gawa. Kaya naman mga kaibigan sa London at New York, kailangan natin maging maingat sa kung ano ang pinapaniwalaan natin online. Isang OFW sa Dubai na naka-chat ko kamakailan, sabi niya, Kuya, ang hirap mag-fact check kapag puro fake news ang nakikita ko sa Facebook. Totoo yan. Sa Pilipinas, dahil mahina ang internet infrastructure, mahirap mag-verify ng impormasyon. Kaya naman, ang channel natin ay nandito para tulungan kayong mag-navigate sa dagat ng kasinungalingan. Sa isang panig ang social media ay nagbibigay ng boses sa ordinaryong Pinoy mula sa Buanga hanggang Toronto. Pero sa kabilang panig, ito rin ang nagiging tool ng mga politikong gustong magmanipula. Kaya't mga kababayan, kailangan natin maging digital detectives. Anong pinaka-memorable na fake news na nakita nyo online? I-share sa comment section at itag ang isang kaibigan sa Kuala Lumpur o San Francisco para mapanood nila ang video na ito. Okay mga kababayan mula sa almost confession ni Atong Ang hanggang sa mas malalim na issue ng korupsyon at fake news, malinaw na ang Philippine politics ay puno ng drama pero puno rin ng pagkakataon para sa pagbabago. Ang mahalaga, hindi tayo dapat maging passive viewers lang, Whether you're in Manila, Riyadh, or Vancouver, ang boses natin ay mahalaga. Ang layunin natin 100,000 subscribers para sa mas maraming Pinoy ang maabot natin ng katotohanan at tawa. Kaya't mga kaibigan, i-click na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Dubai, Sydney at Hong Kong. Kung kaya nyo, magpadala ng super thanks para sa mas marami pa tayong ma-produce na content na ganito. Sa mga kababayan natin sa Cebu, Davao, Quezon City at sa lahat ng OFW sa Saudi, Japan, Canada at UK, salamat sa suporta. Let's keep the conversation going. Ano ang susunod nating pag-uusapan? I-suggest sa comment section Ay, nako, lagot na. Pero kakayanin natin ito. Mabuhay ang Pilipinas!